Magandang araw po. Welcome sa Usapang Business. So sa ngayon, pag-uusapan natin ang isang katanungan kung meron daw po bang malas sa negosyo. So yung tanong na to is isa sa mga nagpapapigil sa mga gusto magnegosyo dahil natatakot sila doon sa posibleng mangyari pagka nagnegosyo sila. Okay, so sa ngayon, sasagutin natin yung tanong na yon at ibibigay din natin yung mga rason kung bakit merong nalulugi sa negosyo. Okay? So para sa akin, wala pong malas sa business. Okay? Wala pong malas sa negosyo. So, ito po yung ibibigay ko, yung mga dahilan kung bakit po merong nalulugi sa negosyo. So, number one is yung kaalaman. Mahalaga na bago tayo magnegosyo is dapat alam natin yung papasukin natin. Minsan kasi ugali natin mga Pinoy na pagka gusto nating itong isang bagay na to, sugod agad tayo. So dapat sa pagninegosyo, dapat pinag-iisipan po muna. As I said doon sa nakaraang video natin, binigay natin yung isa yun sa tips na binigay natin. So okay, so mahalaga po na dapat bago ka magnegosyo, dapat alam mo yung papasukin mo. Okay, so number one po yun. So yung pangalawa po kung bakit merong naluluging negosyo is bisyo. So bisyo. So pagka nagnegosyo po tayo, make sure po na wag nyong haluan ng bisyo. Dahil ang laki ng chance na malugi tayo. Bakit? Dahil pag may bisyo tayo, hindi natin namamalaya na doon na pala natin kinukuha o nababawasan natin ang nababawasan yung puhunan natin. So dapat kung may gusto nyong magnegosyo, focus lang po tayo sa goal. Wag po nating sabayan ng bisyo. Yung pangatlo pong dahilan, posibleng dahilan kung bakit meron pong nalulugi is sistema. So sa pagninegosyo po, mahalagang meron tayong sistema. Okay? So ano ba yung sistemang tinatawag? So tulad po namin, for example, sa amin, meron po kaming remittance, meron kaming store. So ang ginagawa po namin doon, just to share lang po, is meron kaming sistemang tinatawag. So ibig sabihin, yung kita namin doon sa store, yung kita namin doon sa remittance is magkabukod. Okay? So, para at least alam mo kung magkano yung kinita mo sa business mo na to, magkano yung kinita mo sa business na to. Okay? So, dapat ibukod po natin yun. So, for sure, may magtatanong, bakit pa, Adrian, kailangan ibukod mo? Iisa lang naman yung may-ari, ikaw lang naman yung may-ari. Bakit kailangan mo pang ibukod yung kita mo dito sa isang business at kita mo dito sa isang business? So, ito po yung rason. So, unang-una, yung reason kung bakit ginagawa namin yung sistema na yun is, yung kita ng store, binukod namin sa remittance dahil yung store is mayroon kaming mga pinopurchase na goods. Okay? While doon sa remittance, wala po. So, more on funding lang doon sa remittance. Fund, tapos outgoing, incoming, outgoing. So, ganun lang po. Dapat ihiwalay natin yun. Kasi doon sa remittance, meron na kaming tinatawag doon na fixed rate. Okay? Per transaction. While doon sa store, so dapat napaka-importante na ihiwalay natin dahil unang-una may pin-purchase nga kami doon na goods. So, may monitoring yon. So, limbawa, itong goods na pin-purchase namin, magkano ba yung kinita namin doon? Itong goods na pin-purchase namin, gaano ba namin katagal ma-dispose ito? So, ayun. So, kung gusto niyo pa pong mas details doon, pwede naman po. So, pwede natin pag-usapan yon sa next video or kung kailan po nyo gusto. Okay? So, yung pang-apat po na dahilan kung bakit meron pong naluluging negosyo is dahil sa kalidad ng ating serbisyo. Napaka-importante po na maganda ang binibigay nating serbisyo sa ating mga customer. Dahil pag maganda yung serbisyo na binigay natin sa customer, for sure, babalik-balikan tayo ng ating mga customer. Okay? So, panglima po sa posibleng dahilan kung bakit may mga naluluging negosyo is hindi po tayo marunong humawak ng pera. Okay? So, mahalaga po na marunong tayong humawak ng pera. Okay, so paano ba yon? So, pag may business po tayo, dapat ibukod po natin yung mga gastusin sa bahay, yung kita natin, dapat nakabukod yon para closely monitor po yung ating kinikita. Okay? So, naalala ko yung sabi ng teacher ko nung nag-aaral pa ako na dapat yung business, ituring natin na iba yan. Ibig sabihin, pagka halimbawa kailangan natin sa ating bahay ng ganitong goods,
let's say bigas, so dapat bibilin pa rin natin yon. So hindi pwedeng kuha ka dito, kuha ka doon, sumawala na yung halaga ng ating monitoring doon. At the same time, hindi natin alam kung kumita ba tayo dahil ganun yung ginagawa natin, ganun yung practice natin. So dapat baguhin na po natin yon. Wag po nating gawin, wag po nating i-practice yung ganun dahil hindi po natin malalaman kung tayo ay kumita. Kung tayo mismo ang kumukuha doon sa mga paninda natin. So kung gusto mo kumuha doon, bilhin mo, bayaran mo para at least alam mo kung kumita ka o hindi. Okay, baka kasi marami pa yung nakuha mo doon kumpara sa nabenta mo. Okay? Dagdag ko na rin, bilang isang negosyante, dapat bawasan natin yung mga luho natin sa sarili, alamin natin yung needs and wants natin. So, ibig sabihin, wag tayong bili ng kung ano-ano, lalo na kung hindi naman natin ito kailangan. Iba po yung needs and wants. So, needs, ibig sabihin, kailangan mo tong bilhin para doon sa business mo. Okay? So, iba naman yung wants mo. Gusto kong bilhin to dahil gusto ko, uso to, ganyan. So, dapat hindi po tayo ganon. Okay? Napaka-importante po nun. So, isa pa, idagdag ko pa yung pagka nagnegosyo tayo at alam natin na kumikita na tayo. So, wag muna tayong mag-upgrade ng lifestyle. Okay? Lalo pat nandun pa lang tayo sa level na pinapag-grow pa lang natin yung business natin. So, wag agad tayong mag-upgrade ng ating lifestyle dahil mamaya hindi pa enough yung ipon mo o pera mo para sabayan yung upgrade ng lifestyle mo. Okay? So, sana po may natutunan kayo. Okay? So, next video natin is very interested po ulit. So, wag nyo pong palalampasin yon. And please don't forget to like and subscribe my YouTube channel para lagi po kayong updated sa ating mga video. Okay? Bye-bye!